guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's vlog, ang i-share ko po sa inyo ay yung mga dala ko po pagpunta dito sa Canada. Gusto kong i-share sa inyo yung mga dala kong gamit pagpunta dito sa Canada at kung ano pa yung pwede kong ma-share sa inyo or matulungan ko kayo regarding sa mga dadalhin nyo kung kayo man ay papunta na dito and kung worth it ba yung mga pagdadala ng mga ganyang bagay. Guys, mag-start muna tayo sa mga essential or yung mga dala kong bagay-bagay para sa sarili ko. So first, etong Vaseline. Siyempre, napaka-importante na itong moisturizer na to kasi ako ay nag-dry yung skin ko nung mga ilang araw ko nung pagpunta dito sa Canada. Especially yung lips ko, nag-dry talaga siya, and of course, buti na lang may dala akong parang lip gloss, yung ganito, yung lip oil, I mean. So, ito ay from Squad Cosmetic and ito naman ay Vaseline. So, ito, nabili ko sa Watson and ito naman ay sa Fisher Mall lang din, dun sa supermarket. And, syempre, meron tayo ditong lotion. Syempre, kapag nag-dry yung ano natin, skin, parang pang ano lang din naman to. And guys, maliliit lang yung mga dinala ko kasi sabi sa Pidos, hindi daw kami allowed na magdala ng mga 100 ml plus. Parang ganun. So, syempre, masulurin tayo. Ayan. Ito lang yung mga nadala ko. Buy one, take one kasi siya. So, ito na lang yung binili namin ng mother ko. And, ito rin, itong Beatrice. Dala ko rin to para sa hair. Pang shiny. Ganun. And, meron din ako ditong Dio. Guys, ito, buy one, take one lang din to sa Watson. Binili ko lang din siya sa Watson. And guys, oo nga pala, hindi ako nagdala ng mga powdery. Kahit sa mga panlaba, hindi po ako nagdala ng mga powdery na ganun. Kasi, mahirap na po. Baka pagkamalang, alam niyo na po yun. And yun din yung mga advice sa amin. Kaya, hindi na po ako nagdala nun. And of course, hindi mawawala ang ating vitamins. Ito nabura kasi lahat po ng mga gamit ko, kahit ito, yung mga, basta lahat po ng essential ko tinate po talaga yan para secured. And of course, ito pang dugo to kasi anemic ako. So, kailangan ko yan, lalo na ang naging duty ko po dito ay GY or yung unang araw ko po ay closer po ako. At meron din ako ditong dalang Enervon pero sadly naubos na siya since 1 month na kami nandito. So, 30 capsule lang naman yun. And kakabili ko lang netong parang Centrum. Alam ko Centrum to Hindi ko sure, pero dito ko na siya nabili. 90 tablets yung laman nito. And good for 3 months na rin. So, walang masama. Ito ay $11 plus tax. So, $13 ata yung nabayaran ko. Pero, okay na yun kasi good for 3 months naman na siya. Pero guys, yun nga pala. Nagdala ako. Nakalusot siya guys. Ito. Nakalusot siya kahit papano. Itong alcohol na to ay 500 ml. So, nilagay ko siya sa check-in luggage. Sabi ko kung makikita or bawal, edi iwan ko na lang. Pero, thanks God, hindi siya nakuha or hindi siya pinagbawal. So, nadala ko siya dito sa Canada. Wala lang, nagdala lang ako ng alcohol, syempre, for disinfect. And also, may dala din po akong mga toothpick kasi wala ditong toothpick or floss. So, nagdala ako nito, dalawa to, yung isa nasa CR na. Kasi, syempre, doon na ako nagpo-floss. And sa Shopee ko lang siya nabili. So, yung mga iba, mga anik-anik ko na, yung mga tint, blush on, yung ganun. Pero hand carry lang din siya or talagang napaka-maliit lang siya. Ito naman from Squad Cosmetic din. So, ito, nagdala din ako ng mga pangtenga. Ayan, syempre, kailangan magtipid muna tayo ng bagong dating. Kasi di naman agad-agad meron tayong budget. So, advice ko lang po sa inyo kung gusto nyo pong magtipid muna for a meantime, magdala po kayo ng mga essential nyo or gamit nyo for good for 1 month. Kasi ako po ganun yung dinala ko, good for 1 month lahat. Even yung napkin ko nga pala guys, yung napkin, kailangan nyo yun magdala ng napakarami, especially sa babae of course. Kasi dito, maninipis ang napkin nila. Kasi yung kasama ko, wala siya masyadong dalang napkin. So, dito siya bumili sa Canada. And, ang sabi niya daw ay, sobrang nipis daw ng napkin dito.
pag kumbaga parang kakalagay mo lang puno na agad, ganun. Para siyang panty liner. Pero marami naman dito, nasa inyo po yan. Pero kasi ako nagdala ko ng 10 pieces na napkin. So good for ilang months ko na po yun kung hindi naman palapalit, ganun. So yun, advice ko sa mga girls dyan, kung kayo ay paalis na, magdala po kayo ng maraming napkin kung prepare nyo pong magtipid dito sa Canada. Or kung hindi kayo, kasi hindi naman basta-basta mahihiyang tayo sa gamit nila dito. So ayun, advice ko lang po yun. And of course, may dala din akong kahit papano skincare. Ito naman ay from Fresh Skin Lab. Sa Watson lang din to. Ito maliliit lang din yung mga kinuha ko. Para lang may pang ano lang tayo sa mukha. Pero pag naubos to, hindi na ako bibili. Hindi naman kasi ako mahilig sa skincare. So ito rin, bumili din ako ng pabango sa Watson. Sa Watson lang din to, and yes, maliit lang din siya. Ito ay 88 ml lang. So paubos na siya. And syempre, meron tayong dalang katingko. Ayan guys. Yung iba, may mga dala silang malalaki pang katingko, may mga panghaplas. Pwede po yun. Pwede po yung magdala na kayo ng ganun. Kasi, hindi nyo po kasi mawawari yung klima dito. Example, dumating kayo dito ng autumn or winter na, syempre mag-iiba po yung klima nyo dahil sa Pilipinas naman po ay hindi naman ganun kalamig or hindi naman ganun yung klima natin. So, mag-change kayo ng pakiramdam or alam nyo na yun. Basta may tendency magkasakit kayo, sumakit yung ulo nyo or basta magkalagnat kayo kasi nga nag-iba na yung klima na napuntahan natin. So, sa awa ng Diyos, nung dumating kami dito ay summer. So, hindi naman ako nagkasakit and all. So, okay, good pa rin sa akin. Pero hindi ko lang alam kung darating yung autumn and winter, kung magiging okay pa rin ba yung pakiramdam ko. Pero hopefully, sana hindi. Hindi ako magkasakit. Pero tuloy-tuloy lang po ang ating trabaho. And guys, meron din pala akong binili dito. Dito ko na siya nabili since hindi ako nakabili sa Pilipinas. Ito ay blower. Kung lalo sa babae ha, kung meron kayong blower na dyan sa Pilipinas, dalhin nyo na lang po. Basta hindi naman ganun kalaki kasi mababanggit naman po yan sa PEDOS kung ilang ano lang po, bigat yung mga ganun. Kasi kayo lang din po mahihirapan yan. Pero ako kasi wala akong nabili sa Pilipinas, so dito na lang ako bumili sa Canada. And marami daw dito, lalo na sa ukay-ukay. Pero sadly, hindi ako nakatingin sa ukay-ukay. And gusto ko na siyang bumili kasi yung hair ko makapal and ayokong pumapasok ng basa. So bumili na ako neto sa malapit dito sa aming grocery and $11 siya. Sabi nila mahal pa kasi sa ukay-ukay ay mas mura. Pero okay na siya sa akin kasi feeling ko tatagal naman siya. So, ayun lang. Kung meron kayong blower, dalhin nyo na po yan. Kasi pag winter po ay hindi daw po allowed na lumabas ng bahay or pumasok sa work ng basa yung hair nyo kasi may tendency sasakit yung ulo nyo. Kasi nga malamig or kung snowman, syempre may tendency ano yung buhok nyo doon. Yun guys, lumipat na ako ng pwesto kasi nakatayo ako kanina. So, nandito ako sa pwesto ng kama ko. And, papakita ko rin pala sa inyo na meron akong dalang mga medicine. Don't forget na magdala ng medicine guys ha, kasi hindi naman siya bawal. Ang dinala ko po ay diet tabs. Syempre, may tendency na baka hindi kayo maging okay sa mga pagkain dito kasi bago nga, di naman lahat parehas sa Pilipinas. So, nagdala po ako ng diet tabs in case lang po na hindi umokay yung mga pagkain sa akin. And of course, meron akong BioPlu. Konti lang din nadala ko, mga tagsa 10 lang ata. Meron naman mabibilhan dito guys, don't worry. Pero kung bibili kayo ng marami dyan, good for you kasi mas okay sa atin yung mga gamot sa Pilipinas. Syempre, mas kabisado na natin sila. And meron din akong paracetamol. Saka alam ko ito yung Sindex or yung sa sipon. Guys, damihan nyo na yung gamot sa sipon kasi talagang lalo na kung darating kayo ditong autumn or winter na, syempre mag-iiba nga yung klima, so mas mabuti na may dala kayo ng mga ganitong gamot. Depende na po sa inyo yon kung ano pa yung mga pwede nyo dalhin, kayo na pong bahala doon. Pero ang dinala ko lang po ay itong mga gamot na to. Kasi dito ako mas hiyang and hindi naman ako palainom ng mga ganyan. And also yun talaga, vitamins, hindi mawawala yan. So kayo, bumili na po kayo ng maraming medicine kasi may kakilala po ako dito na ang dami niya pong dala, literal. Ilang banig po ata yun. And marami siyang
iba't ibang gamot talaga. So, hindi naman siya bawal. Kaya bumili na kayo ng mga gamot dyan sa Pilipinas. And of course, meron din po akong dala. Ay, sorry, bigay to ni Carmela. Ito naman ay pang winter. Yan, ganyan yung juice nyo, guys. Kasi, syempre, malamig sa tenga. Sa Shopee, marami to pero hindi pa ako nakakabili. Bigay to sa akin ni Carmela. So, ayan, meron ako neto. Pero kung makakabili na kayo sa Pilipinas, okay na rin yun. Sa Shopee, alam ko mura. Kasi wala nang Shopee dito, kaya hindi ako makatingin. Pero I prefer na titingin na lang sana ako sa ukay-ukay para medyo mura. Pero as of na wala pa ako nabibili. So ito pa lang yung meron ako. Hindi ko alam na exact na tawag dito Basta nakita ko na to. Ayan, ang ganda. 'Di ba? Ang lakas mga Koreana. And meron din akong mga dalang bonnet, ganyan. Binili na namin to sa Pilipinas, guys. 3 peraso lang siya. Ayan, iba-iba. Ay, 4 siya. Nasuot ko po yung isa kasi nakaraan malamig. Kaya sinuot ko siya. Ayan. Marami din to sa Shopee, yung plain lang na bonnet. Pero si mama kasi bumili nito kaya hindi ako nakapili ng design. Pero okay naman siya lahat. And sobrang kapal. Kaya okay na yung ganitong bonnet para sa akin. And guys, siya nga pala. Meron akong dalang pangtahi. Ayan, pangtahi. And advice ko sa inyo na talagang magdala kayo ng pangtahi. Kasi if ever na mag-work kayo dito at bibigyan kayo ng uniform, hindi talaga siya sakto. Kumbaga may sobra, syempre malaki. Iba kasi yung sizes nila dito. So, I prefer na magdala kayo ng mga pantahe. And nabili ko lang to sa Shopee, guys. Lagay ko dito yung link kung mahanap ko pa. Pero sana mahanap ko pa siya. Ayan. Marami to. Gamit na gamit to namin ni Carmela. Kasi yung pants na binigay sa akin ng McDonald's mahaba. Maliit lang naman po ako. And sa awa ng Diyos yung pangtaas sakto lang naman po. So nag-adjust lang ako sa pants kasi mahaba po and ayun, gamit na gamit ko siya. So bumili na rin po kayo in case kasi hindi naman to Pilipinas na magpapatahi lang po kayo dyan sa palengke o sa kapitbahay, bayaran nyo lang po ng 50 or 100. Dito po mahal. Mahal po talaga. So talagang independent kayo dito pagdating sa mga ganyang bagay. And sa mga medyas pala or kung ano man panlamig nyo, gloves, magdala na lang din po kayo kasi para kung nagtitipid man kayo hindi na kayo masyadong gagastos dito. Kasi hindi naman agad-agad nga na meron kayong pera or income dito pagdating nyo sa Canada. So meron pa akong papakita sa inyo. Ito palang leggings na nabili ko. Sa Shopee din to, guys Ito naman ay hindi karaniwang leggings. Talagang pang winter siya. Di ko alam kung makikita niyo yung texture niya pero makapal talaga siya, guys All black kasi yung binili ko kaya hindi yung iba kasi may ibang kulay sa loob, yung inner niya. May ibang kulay pero ako all black yung pinili ko para isang kulay lang siya. And ito yung sa paahan niya. Ayan, ipapasok niyo yung something niyo sa paa para maging fit siya. And nasukat ko na rin to nung nasa Pilipinas pa lang ako and umiinit talaga, parang ano siya, parang heat tech, ganun. Something na ganun. So, lalagay ko rin dito yung link and yung picture niya kung mahanap ko pa. Sana mahanap ko nga. And sobra. Isa lang yung binili ko One sizes lang siya pero sakto lang to kasi stretchable naman siya. So, one sizes lang to and one lang yung nabili ko kasi pang ano lang naman, samantala. Kasi bala ko nga dito na lang bumili ng mga ganito kasi marami daw sa ukay or mas mura daw dito. And of course, meron din akong binili sa Shopee. Lagay ko ulit dito yung link and sana mahanap ko rin. Ito naman ay medyas. Medyas na makapal. Parang hindi nga siya medyas, tignan Pero medyas po ito. Sinukat ko na rin ito sa Pilipinas. And ganun din po yung texture niya. Kung makikita nyo, medyo makapal talaga. Ayan para siya mabalahibo sa loob. So, good talaga to for winter. In case lang naman. Kaya isa lang yung binili ko. Isang fair lang din. And guys, hindi ko makakalimutan yung dinala ko dito sa Canada. Itong si Mama Mary and si Papa Jesus. Saka si Santo Niño. Family na sila. Ito ay kasama na rin tong rosary. Binili ko to syempre sa Quiapo. Nung before flight ko, or hindi pa ata ako magpa-flight nun, mga June, basta second week of June, ganun. Nagsimba kami ni Mama. Tapos ito talaga yung target namin. Kasi that time inuunti-unti pa lang namin yung gamit ko. Kasi ang hirap naman ng bigla ang bilihan, di ba? So kailangan natin unti-untiin para
hindi naman tayo mabigatan sa budget. So ito, ang mura lang nito. Binili, sabi ko kasi kay mama, gusto kong bumili ng ganito para ilalagay ko sa kwarto ko. Kasi ang pangit naman kung wala kang ganito sa kwarto mo. Lalo na gabay mo to dito sa Canada. So, family na yung binili ko or binili namin ni mama para hindi na ako madaming ilalagay dito. So, isang lagayan na lang na ganyan. And ito ring rosary. Glow in the dark to. Kaya ang ganda. Holy Family. And guys, sa magtatanong dyan na, yes, pwede to. Pwede po ito sa bagahin nyo. Balutan nyo lang po ng damit. Kasi yung papa ko, binalutan lang to ng damit. As in, secured. Nilagyan pa ng scotch tape, lahat. As in, secured talaga siya. Akala ko nga, hindi siya magiging pwede. Akala ko nga, papatanggalin din sa akin pagdating sa x-ray. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman po siya pinatanggal. And nakarating po siya sa Canada. So, sa mga magbabalak dyan na magdala ng mga ganitong bagay, pwedeng-pwede po kasi yung kasama ko rin, marami siyang dalang ganito, hindi lang isang ganito. May kamay po siya ni Jesus, yung mga ganun, and sa Quiapo niya rin po ata nabili yun. So, marami dyan sa Quiapo, iba-iba, pero ito lang po yung aking nabili. Siya nga din pala, yung mga dala ko pong toothpaste, shampoo, sabon, and powder, yung liquid soap or yung panglaba ko po, lahat yun liquid. Wala po akong dinalang powder and lahat po yun ay good for 1 month. Even yung kape ko po, meron din po akong dalang mga pagkain. And yes, pwede po siyang dalhin. Ilalagay nyo lang po siya sa hand carry nyo. Kasi ako, yung pagkain nilagay ko po sa hand carry na luggage ko. Then yung iba naman po ay nasa check-in na. Yung mga nakalagay po sa check-in ay yung mga panlaba ko, yung shampoo, then yung mga sabon na pangligo, yung conditioner, and yung mga iba pa. Lahat po yun good for 1 month na dinala ko. Kasi nga gusto ko pong makatipid sa mga ganyang bagay pagpunta dito sa Canada. Although, may mga bilihan nga po na mga ganyan dito. Pero, syempre, dun muna tayo sa tipid. Kasi hindi naman po agad-agad mayroon tayong income pagdating dito. And sa mga dala ko pong pagkain, wala po akong dalang in-can. Kasi binanggit po yan sa PEDOS, kung maaari wag na po magdala kasi dagdag bigat lang po yan sa bagahe nyo. Pero choice nyo na po yan kung gusto nyo pong magdala ng mga in-can foods. Pero ako hindi ko po nadinala yung mga ganong bagay. Nagdala lang po ako ng pancit canton, mga ilang peraso, 5 lang po ata. And cup noodles, 1 peraso kasi bala ko ang kainin po sana yan sa airplane pero hindi ko naman po nakain kasi may free food naman po yung mga airplane na sinasakyan nyo. And ano pa ba? Meron po akong mga dalang biscuit, yung mga ganun, mamon, meron po akong dalang mga ganyan. So, 1 pack po yan. Wala lang, parang pang chicha ko lang po dito sa kwarto ko. And kung ano man yung mga dala nyo, dadalhin nyo pa, yun lang po yung mga nadala ko. Yes, yun lang. Mga kape, coffee lover po kasi ako, so hindi mawawala yung kape. Pero may bilihan naman po yan dito. Medyo mura lang din. Nakabili na nga po kami. Pero yun, pwede kayong magdala niyan kahit anong kape. Siyempre, wag naman po yung, yun nga, yung sinasabi ko, yung malakihan. Kasi lahat po ng dinala ko nasa pack lang. Wala yung nasa bote, wala yung mga nasa ganito. Nasa pack lang po lahat para hindi na po tayo maabala pagdating sa check-in luggage natin. And sa mga sapatos pala guys, meron akong dalang boots. Yun yung dala ko or suot ko nung bumiyahe ako papunta dito sa Canada. Binili ko rin po yun sa Pilipinas. And meron ako mga 2 rubber shoes na panglakad lang dito. And meron akong parang sandals, pero hindi siya yung may tako nga. Yung sandals na pang walking lang yun. Binigay yun sa akin. Tapos, ano pa ba? Yung pangpasok pala, kasi ako is kitchen crew. So, ang sapatos ko ay binili ko na po dyan sa SM, dyan sa Cubao. Pwede naman po kayong bumili dito ng non-slip shoes. Non-slip din naman po yung nabili ko, pero kung prepare nyo pong dito na lang bumili, okay naman po, $50 plus po yung presyo dito. Pero ang akin, ang bili ko lang po ay 1.7. So, okay na po yan kasi maganda rin naman yung quality na sapatos yung nabili ko. Sa bag naman, magdala lang kayo ng kahit mga 2. Kasi ako, yung bag na yan,
Sa Shopee ko pa yan nabili sa Pilipinas and pinadala sa akin ng mother ko yan. And marami akong bag sa bahay, sa kwarto ko guys, nakasabit dun. Pero hindi ko sila nadala lahat. Gawa nga nang nagtitipid ako sa bagahe ko kasi baka excess baggage ako. So magbabayad pa po ako nun. Kaya sabi ko, kahit gustong gusto ko silang dalhin lahat, hindi po pwede kasi nga nagaano po ako sa baggage ko. So yan po yung nadala ko. Ayan naman yung ginagamit ko pang work. Pero yung una-una ko pong ginagamit pang work is yung Nike na bag ko. Nabili ko lang din po yan sa may MOA. Yun din po yung dinala ko nung pagpunta sa Canada. Kasi dun po nakalagay yung mga documents ko. Bukod pa po yun sa dalawang luggage ko and hand carry ko. So ang dala ko pong bagahe ay dalawang 23 kilo, then isang 7 kilo na hand carry, and isang backpack for documents. So meron din akong dalang panggala, excuse me, yung panggala po na bag. Meron po akong dala nun, isa lang. So lahat po ng dala kong bag ay 3, pero yung isa hindi ko ginagamit kasi pang travel siya. And ayan, then yung isang bag lang po na panggala. And guys, doon naman tayo sa damit. Sa mga pajama ko, madami po akong dalang pajama since lamigin ako. So, dinala ko lahat ng pajama ko dyan sa Pilipinas na pantulog. And bumili pa rin po kami ng jogging pants na panglabas. So, ilan po ata yun? Mga 3 or 4. Binili po namin yun ni Mama. Marami naman po sa ukay-ukay, pero hindi po kami sa ukay bumili nun. So, 3 po or 4 yung nadala kong jogging pants. Bukod pa po dun yung mga pajama ko na pangtulog and sleepwear na silk. Bumili po kami nun na 3 pieces. Wala lang, pang tulog-tulog lang dito. Pero yung mga short guys, hindi ako masyado nagdala since hindi naman ako palalabas. So, pagtapos ng trabaho, tulog, tapos pagising, trabaho, hindi ko po madalas nagagamit yung short. And hindi naman po ako nagdala ng maraming short. So, suggest ko lang po na wag na kayong magdala ng maraming short, lalo na kapag autumn or winter kasi sa summer nyo lang po yan magagamit. Although, sa bahay magagamit nyo po, pero choice nyo na po yung kung hindi po kayo lamigin. Doon naman sa jacket, marami kaming nabili ni Mamang jacket. Hindi siya yung literal na jacket na makakapal. Yung parang long sleeve lang. Yun, pang labas-labas, pang bahay. Sa Divisoria po kami bumili noon. Mga ilang piraso din yun. And yung iba, nasa bahay na. Marami din kasi kaming long sleeve sa bahay na nakatago. So yun na lang po yung dinala ko. Then yung jacket yun, nagdala po ako ng ilang jacket. And dito na po ako bumili ng ibang panglamig sa ukay-ukay. Marami na po ako nabili dito sa ukay-ukay na panglamig kasi pinaghahandaan na po namin yung darating na autumn and magagamit din naman po namin siya when it comes kapag nag-winter na po. So, marami ditong bilihan pero kung gusto nyo nga po magtipid, bumili na lang po kayo sa Pilipinas. Pero wag pong madami, ha? Yun po yung friendly advice ko. Wag pong madami kayong dala ng mga jacket, especially sa mga winter jacket nyo. Kasi bakit po? May tendency po kasi hindi siya accurate. Kumbaga, kunyari bumili po kayo ng winter jacket dyan, and pagdating nyo po dito, sobrang lamig pa rin. Hindi po kayo masyadong na ano ng jacket nyo. Kasi hindi po siya accurate. Kumbaga, iba po kasi yung jacket talaga dito na panlamig compare sa mga jacket na nabibili natin sa Pilipinas. So, ang binili lang po namin ng mother ko ay 2 pieces na winter jacket kasi nung that time nanonood na ako sa mga YouTube kung ilan ba yung mga allowed or kailangan ba madaming dala. So nakita ko na hindi naman pala nagagamit yung mga jacket or winter jacket na binili nila sa Pilipinas dito kasi hindi naman daw talaga accurate yung parang kapal ng jacket or yung winter jacket na nabili nila. So dalawa lang yung binili namin. So ito yun guys. Ito idala-dala ko nung bumiyahe ako. Ito talaga bit-bit ko nung bumiyahe ako kasi akala ko nga po malamig lalo na sa airplane. So malamigin nga po kasi ako kaya dinala ko to or binit-bit ko to all throughout my sa biyahe ko. So ayan, binili po namin ito sa ukay-ukay dyan sa Muñoz. Guys, kung malapit kayo sa Muñoz, pwede kayong bumili doon. Maraming ukay-ukay doon, dikit-dikit lang. So ito nabili namin ng almost magsi 600 na ata. Sobrang kapal din nito ha. And ayun, parang pa-turtleneck na rin siya. Ayan, may pocket siya dito. So ito lang yung nabili naming isa. Then ang isa naman po ay ito naman po. Makapal din po ito.
Nagustuhan ko to kasi may hoodie and pwede siyang pang alis-alis. Ganun. Ayan. Sobrang kapal din neto. And ganun din po yung presyo niyan. Mag-almost 600 na po siya. Ayan. So, the rest, dito na po ako bumili ng mga winter jacket. Gawa nga ng sabi po nila, mas okay daw po dito kayo bumili. Kung pwede nga po isang winter jacket na lang yung dalhin nyo, mas okay po yun kasi pang ano lang naman po sa lamig sa biyahe nyo. Pero kung mayroon na po kayong budget na, dito na lang po kayo mamili ng mga jacket nyo kasi mas okay po dito mamili compare sa Pilipinas. Suggestion ko lang po yun. Saka dadagdagan ko na lang din pala sa mga gamit nyo. Kunyari po yung mga charger nyo, tempered, case. Magdala na lang po kayo ng extra na charger or tempered. Pero kung may budget po kayo, again, dito na lang din po kayo bumili kung afford nyo naman po. Pero kasi sa case ko, bumili po ako ng mga extra charger, USB charger or adapter. Bumili na po ako ng mga extra dyan ng iPhone and Samsung, saka tempered and also yung case nga po. Kasi mahal po dito, may kamahalan siya. Pero kung afford nyo naman po kung hindi nyo po gustong mag-hassle sa mga bagahe nyo, dito na lang din po kayo bumili sa Canada. And yun lang guys, sana nabigyan ko kayo ng mga idea kung ano yung mga dadalhin yung bagay or gamit pagpunta nyo dito sa Canada. And guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa mga upcoming video ko. So, yun lang. Bye!